Hi guys, good afternoon. Apple here. So, it's another day of live sharing na naman ng buhay dito sa Australia. Ayan, medyo gloomy ang weather ngayon. Actually, ano na, past 6 na. Lakad ako naiwan ako ng bus, hindi ko naabutan, sayang eh. Na late lang ako ng mga 3 minutes, tapos ang tagal pa nung kasunod, 45 minutes. So, wala akong choice kundi ang maglakad from train station ng 20 minutes. So, kamusta na kayo? It's been a while. Tagal kong hindi nag-vlog. Medyo na-busy lately. At kasi nga, diba, kakastart ko lang sa trabaho and dun sa work ko. May mga module kasi or short courses na kailangan kong aralin para makapag-perform ako ng maayos sa trabaho. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung difference doon sa dati kong work at saka ngayon? Medyo kahit pa paano uuwi tayo na naka-aura pa. Pero well, nakakamiss din talaga yung dati kong trabaho, no? Yun nga lang talaga yung biyahe, nakakapagod. Pero yung work, very relaxing siya. Like, especially yung paggagawa ng flowers. Talagang na-miss ko yon at hinahanap-hanap ko. Hindi nga lang ako pwedeng bumalik kasi nga yung commitment ko dito, even casual pa lang ako, nabibigyan naman nila ako ng more hours, more shifts. So, yun. Kaya I need to stay. And minsan nag-work ako ng 6 days a week, which is good, lalo na ngayon na si Ren hindi pa makaroon ng work. Actually, meron siya nitong sinisimulan. Mag-start pa lang pala today and nag-observe na siya doon ng mga 2 days para dun sa mga ginagawa. Yan. Pero hindi pa bayad yun. Mag-observe lang talaga siya. And ano siya, housekeeping job somewhere in Mascot. Yun, malapit sa airport. So, sabi niya okay naman daw. Kasi guys, sa totoo lang, ang hirap mamili ng trabaho. Lalo na nung si Ren ay balik na sa uni, natapos na yung kanyang break. 3 months yon na unlimited work siya. Walang restriction. Pero nung bumalik siya, syempre, kailangan sundin yung 48 hours na restriction. And, ayun, lately talaga nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. And, hindi naman mapili sa work yung asawa ko, basta kaya niya. So, sabi niya, eto kasing housekeeping, medyo pasok dun sa schedule niya. By the way, balita ko pala guys ay nangangailangan pa doon ng mga 10 pa. So, if you're international student here in Sydney, kung malapit kayo sa CBD or somewhere in Western Sydney, try nyo, ask ko yung husband ko kung pwedeng ibigay yung contact. Just message me on my messenger. So, hen guys. So, for today's vlog, gusto ko lang i-share at malaman din kung ano yung opinion nyo regarding dito sa question ng isa sa mga subscriber natin dito sa YouTube. And nag-message siya sa akin sa messenger ko. At nagtatanong siya about dito sa 48 hours na working restriction. Kung kaya pa daw ba na mabayaran yung tuition. Yan, considering nga na limited lang yung working hours, kaya daw ba na makapagbayad ng tuition? And yung mahiwagang tanong, kung after mabayaran ng tuition fee, malas lahat ng expenses, kaya pa ba na makapagpadala sa family sa Pilipinas? I understand na yung iba talaga sa mga international student na nandito sa Australia at yung mga aspiring din, no? International student, naiintindihan ko na iba sa inyo ay breadwinner ng family and kasama kami doon
including yung husband ko, breadwinner siya. Ako, nagbibigay din ako sa parents ko, nagsusupport din ako. Kasi, senior na sila, and wala naman silang ibang pinagkakakitaan. Pero, kaya ba? Lalo na kung mag-isa ka lang dito at wala kang katuwang, kung ikaw lang din naman ang nag-finance sa'yo personally. Sa tingin nyo, kaya ba? So, yung mga nandito na sa Australia na international student, nakakaya nyo pa ba, no? Para kasi sa akin, it depends. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende talaga yan kung magkano yung kikitain mo dito, sang industry ka mapapasok, no? Magkano yung tuition fee mo, paano ka gumastos, paano ka mag-budget. With regards sa tuition fee yon, depende talaga kung kaya mong mabayaran. Lang talaga yung ano, no, yung meron kang enough na funds, kailangan paghandaan, lalo na ngayon na limited yung working hours. Hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho, guys. Yung asawa ko nga may mahigit 1 year na experience na dito, pero nahihirapan siya ngayon na maghanap, and going 4 weeks na wala pa rin siyang work. Na katulad nung dati niyang trabaho dito, yung ano tawag dito, yung office base, ganyan. So nasa point talaga kami na hindi naman talaga namimili ng trabaho, pero para lang makasurvive and wag mabawasan yung naipon na namin para sa tuition fee niya, kahit talaga anong work hindi kami namimili, as long as kaya naman yun. Wait lang guys, wait lang ako. Ngayon lang niya ma-experience na mag-work na limited to 48 hours. Kami naman tingin ko kakayanin naman, kasi nga diba nakaipon na ng pang tuition fee hanggang sa makagraduate na siya. So hindi ko talaga nasabi kung oo o hindi. But ang alam ko ay depende yan na kung pagdating nyo dito, ano ba yung magiging work nyo, magkakano ang kikitain nyo. Kasi pagdating nga dito, iba-iba yung kapalaran ng mga international student, and ng dependent nila, pwedeng yung iba madaling nakahanap ng trabaho, yung iba naman nakakilala namin, hindi, talagang hirap na hirap sila na mag-iisang taon na sila dito, 6 months yan, pero until now hindi pa sila makahanap ng permanent na pagkakakitaan nila, yung stable na pagkakakitaan. Pa extra pa lang, paliban-liban sila ng work, ganyan. So, it depends. Kaya, yung pagpunta talaga dito, importante na paghandaan nyo yung proof of funds. Lalo na ngayon din, pag mag-apply ka ng visa, pahirapan, pag nag-lodge ka, hanapan ka ng proof of capacity, proof of funds, and pag wala ka na i-provide, parang, ayun na, suntok sa buwan kung mag-grant ka or hindi. And better talaga na considering yung situation ngayon, no, na ang hirap maghanap ng work sa iba dahil maraming kakompetensya, maganda na yung meron kayong baon na yung enough funds para if ever na hindi pa kayo makahanap ng stable na pagkakakitaan, edi meron kayong nababudget. And with regards naman dun sa family na may iiwan nyo sa Pinas, I think guys, better if kausapin nyo sila. Kung malakas pa naman sila, ano, kaya pa naman nila na kumita sa Pilipinas, kausapin nyo sila na pupunta kayo dito as international student, hindi kayo full-time na makakapagtrabaho. So, there's a possibility na hindi kayo makapagpadala ng regular sa kanila. Siguro naman maintindihan nila yon. Kasi nga, pagdating dito, pag isa ka lang, lalo na walang kahalala, kaibigan, diba? Mabuti yung prioritize nyo yung sarili nyo. Kung magkaroon kayo ng work for the first 6 months or 1 year, mag-ipon muna kayo ng mag-ipon, mag-save, para sa next na move nyo, next na step, diba? After nyong matapos yung courses nyo, ganyan, assessment. Kasi marami pang gastos. Kasi kami,
kahit may naipon na kami na pang tuition fee ni Ren, still talaga nagsisave pa rin kami, ipon, kasi nga after niya makatapos, yun namang postgraduate visa ang aming pagkakagastusan, tapos another bayad ng insurance, so panibagong gastos na naman. Kaya nga hindi kami uuwi talaga ng Pilipinas, wala kaming plano na magbakasyon sa Pinas kasi kailangan naming unahin yung gagastusin namin dito. So yun, siguro yung kung may maiiwan kayong family dyan sa Philippines, usapin nyo muna sila na namumuhunan pa kayo guys para sa sarili nyo, para sa study nyo, and babawi na lang kayo. Siguro naman may iintindihan nila yon. Ewan ko ba bakit pag naging culture na talaga natin na kapag nasa ibang bansa, meron ka mag-anak na nasa ibang bansa, parang pagdating sa financial support, ikaw diba, yung parang naka-shoulder sa'yo, ikaw yung aasahan. And yeah, culture natin yun parang yun yung nakasanayan sa atin, pero hindi dapat gano'n. Diba? Dapat sila din magsikap ng sarili nila. Well, kung parents nyo naman yan and you love your parents, then go. Talagang kailangan yung magsikap para masuportahan sila, mabigay yung kailangan nila, makapagpadala kahit papano sa kanila, no? Yun lang. Pero kung sa mga kapatid, ganyan, or kamag-anak na nalaman lang na napunta kayo dito sa Australia, tapos hingi ng ganito, ng ganyan, sabihin nyo na lang na wala pa. Isa kayo international student dito, you're not a full-time worker. Yan. Kung di nila maintindihan yun, cut them off. Joke lang, hindi. Ayun. It's up to them. Well, hindi nyo nakasalanan yun kung di nila maintindihan. But, maipapayo ko lang sa inyo, prioritize yourself. Namumuhunan kayo para sa sarili nyo, para sa mas magandang future, 'di ba? And as always, lagi kong sinasabi, trust God, trust the process. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Kasi someday, guys, you will thank yourself for not giving up. At ngayon pa nga lang, nagpapasalamat na kami ng asawa ko na hindi kami nag-give up kahit anong challenges na na-experience namin dito. May mga challenges din kami na experience dito. Yan, itong mga nakaraang buwan. Marami din. Hindi ko palang na-share yung iba sa inyo. Kasi not everything naman kailangan kong i-share at hindi pa rin naman ako ready. Ayun, pero as long as magkasama kaming mag-asawa, para sa amin kasi everything is possible. Yeah, malapit na ako sa bahay. Umaambon na. Kailangan ko ng dalian ng paglalakad. So, yan. See you on my next vlog, guys. God bless everyone. Bye!